Nagsisimula ang pelikula sa dalawang estudyante sa kolehiyo, sina Hailey Yvonne Godra, at Rich Joel Harris, na rock climbing sa West Virginia forest. Umabot si Rich sa tuktok, at tumingin sa view, habang patuloy na umakyat si Hailey. Nagsimulang magpumiglas si Hailey at bumagsak, ngunit nahuli siya ng kanyang climbing line. Tinawag niya si Rich na hilahin siya hanggang sa tuktok ng bangin, ngunit hindi siya tumugon. Nakita niya si Rich, nakahigang patay, at pagkatapos ay itinapon ang katawan nito sa bangin. Pagkatapos, may nagsimulang humila kay Hailey paakyat sa bangin sa pamamagitan ng kanyang climbing line. Pinutol niya ang linya at bumagsak, damapo sa patay na katawan ni Rich. Nagawa niyang makatakas, at nakita niyang gumagalaw ang mga puno at maririnig ang nakakatakot na tawa. Halos maabot ni Hailey ang kanyang sasakyan, ngunit natapilok siya sa isang piraso ng barbed wire, at hinayla siya pabalik sa kakahuyan ng isang hindi nakikitang puwersa, sumisigaw. Si Chris Flynn Desmond Harrington, isang medikal na estudyante, ay nagmamaneho sa mga bundok ng West Virginia patungo sa isang pakikipanayam sa trabaho. Dahil sa pagtapon ng kemikal sa unahan ng kalsada, napilitan siyang tumahak sa ibang ruta. Huminto siya sa isang lumang gas station at nakilala ang isang matandang lalaki. Binibigyan siya ng matanda ng mga direksyon patungo sa kabilang ruta, pagkatapos ay ipinakita kay Chris ang isang mapa na nagdedetalye kung saan pupunta. Tinahak ni Chris ang maruming kalsada at nagmaneho. Habang nagmamaneho si Chris, nagsimulang mawala ng kontrol ang kanyang sasakyan at bumangga sa isang Range Rover na na-stranded sa gitna ng kalsada. Ang kotse ay pag-aari ng isang grupo ng mga kaibigan sa isang hiking trip: Jesse, Elisa Dushku Carly, Emmanuel Shrieky, kanyang fiancé Scott Jeremy Sisto, at isang mag-asawa, Evan at Francine Kevin Zegers at Lindy Booth. Nakahanap si Jesse ng isang piraso ng barbed wire sa kakahuyan na nakatali sa isang puno sa kabilang kalsada matapos mabutas ang kanilang mga gulong. Si Jesse, Carly, at Scott ay pumunta sa kakahuyan upang humanap ng tulong. Si Chris ay sumama sa kanila, habang sina Evan at Francine ay nananatili sa mga sasakyan. Matapos magsalo sina Evan at Francine sa isang round ng oral sex, sinimulang ayusin ni Evan ang kanilang sasakyan, habang si Francine ay sumakay sa kotse ni Chris. Habang inaayos ni Evan ang sasakyan, nakarinig siya ng tunog mula sa kakahuyan at pumunta siya para mag-imbestiga. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Francine na nawawala siya. At pumunta siya sa kakahuyan upang hanapin siya. Habang si Francine ay nakikipagsapalaran pa sa kakahuyan, nahanap niya ang kanyang sneaker at napabuntong hininga nang makita niya ang naputol na tainga ni Evan. Sa pagbabalik ni Francine, isang figura ang bumabalot sa kanyang bibig, napunit ito. Habang sinusubukan ni Chris, Jesse, Carly at Scott na humanap ng tulong, nakahanap sila ng isang nakahiwalay na cabin. Pumasok sila sa cabin at tumuklas ng iba't ibang bagay, barbed wire, susi ng kotse, odds at dulo, at mga bahagi ng katawan ng tao sa refrigerator at sa banyo. Natakot sila at sinubukang tumakas, ngunit narinig nila ang pagbabalik ng mga nakatira at napilitang magtago. Tatlong cannibalistic mountain men, lahat sila ay pumangit, ang pumasok sa cabin at dinala ang bangkay ni Francine. Si Chris, Jesse, Carly at Scott ay tahimik na nanunood sa katakutan, habang ang kanyang katawan ay kinakatay at bahagyang kinakain. Habang natutulog ang mga cannibal, tahimik na naglalakad ang magkakaibigan at nakarating sa pintuan. Binuksan ni Chris ang pinto para ligtas na makalabas sina Jesse, Carly at Scott. Habang patuloy na nakabukas ang pinto ni Chris, tinitingnan niya ang mga cannibal upang matiyak na natutulog pa sila. Sa kasamaang palad, nagising si Sawtooth, Gary Robbins, at tumakbo si Chris. Napansin ito ni Jesse, at siya, sina Carly, at Scott, ay mabilis na tumakbo kasama niya. Inaalerto ng Sawtooth ang iba pang mga cannibal at sinimulang habulin sila. Nagtago ang grupo sa isang clearing na may maraming sasakyan, na napagtanto nilang mga sasakyan ng mga biktima ng mutant. Gumagawa ng diversion si Chris at binaril sa binti gamit ang isang shotgun. Iniligtas siya ni Scott sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang sarili bilang pang-aakit, na nagpapahintulot kina Jesse at Carly na nakawin ang isa sa mga truck ng mga cannibal. Pumasok si Chris sa truck, at sinubukan nilang hanapin si Scott. Nakita ni Carly si Scott sa kagubatan.
Nang magsimulang sumakay si Scott sa truck, binaril siya ng 3 beses sa likod gamit ang mga arrow. Halos tumama ang arrow sa iba, at pinilit ni Chris na magmaneho si Jesse at mabilis na tumakas. Kinuha ng mga cannibal ang bangkay ni Scott at dinala ito pabalik sa kanilang cabin. Sina Chris, Jesse at Carly ay tumama sa isang dead end sa kalsada at kailangang magpatuloy sa paglalakad, ngunit nanatili si Carly at nanlulumo pa rin dahil sa pagkawala ni Scott. Inaalaw siya nina Jesse at Chris at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakahanap sila ng isang lumang tore ng bantay at nagsimulang umakyat, at humanap ng radyo at ginagamit ito upang humingi ng tulong, ngunit hindi nakatanggap ng tugon. Nakita nila ang mga cannibal, na armado ng mga sulo at umaabot sa paanan ng bantayan. Ang radyo ay nagsimulang tumugon sa kanilang tawag, na nagpapaalerto sa mga cannibal. Binaril at sinisira ng mga cannibal ang radyo sa pamamagitan ng bintana. Matapos umakyat ang mga cannibal sa hagdan at makapasok sa tore ng bantay, sinunog nila ito. Tumakas sina Chris, Carly at Jesse sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana patungo sa isang malapit na puno. Nagsisimula na silang umakyat, ngunit si Three Finger, Julian Richons, ay umakyat na sa puno sa harap nila. Si Chris at Jesse ay nagsimulang umakyat ng mas mataas habang nagpapahinga si Carly. Nakarating sina Chris at Jesse sa kabilang puno, ngunit sa kasamaang palad, ang Three Finger ay sumilip sa likod ni Carly at hiniwa ang kanyang ulo sa kalahati gamit ang isang palakol at ang kanyang katawan ay nahulog sa mga puno, habang si Chris at Jesse ay nanunood sa takot. Tumakas sila mula sa mga cannibal at nagtago sa isang kuweba malapit sa talon hanggang kinaumagahan. Nagising si Jesse mula sa isang bangungot, habang inaalaw siya ni Chris. Nang makakita sila ng daan palabas ng kakahuyan, hinanap sila ng mga taga-bundok at itinulak si Chris pababa ng burol at dinakip si Jesse at dinala siya pabalik sa kanilang cabin. Nakaligtas si Chris sa pagkahulog at nakilala ang isang sheriff, ngunit bago niya makumbinsi ang sheriff sa kung ano ang nangyayari, ang sheriff ay pinatay sa pamamagitan ng isang arrow sa kanyang mata mula sa kakahuyan. Tumalon si Chris sa truck ng pulis at sinubukang itaboy, ngunit hindi mahanap ang mga susi. Nagtago at nanunood si Chris habang kinakarga ng kanibal ang katawan ng sheriff sa truck at ibinalik ito sa cabin. Sumabit si Chris sa pamamagitan ng pagsabit sa ilalim ng kanilang truck. Pagdating ng mga cannibal sa cabin, si Jesse ay nakatali sa isang kama at binusalan ng tali ng aso, umiiyak. Habang siya ay malapit ng mapatay, si Chris, na nagmamaneho ng truck ng pulisya, ay nagmaneho sa loob ng cabin at papunta sa One Eye. Kinalega ni Chris si Jesse, at binaril ni Jesse ang sawtooth sa likod gamit ang isang arrow. Siya at si Chris ay nakikipaglaban din sa Three Finger, at tapusin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng palakol. Napansin ni na Chris at Jesse na buhay pa ang mga cannibal, at mabilis silang lumabas. Isang shotgun shell na lang ang natitira ni Chris, na pinaputukan niya sa truck, na pinasabog ang cabin na nasa loob pa rin ang mga cannibal. Si Chris at Jesse, na nagmamaneho ng truck ng mga cannibal, ay huminto pabalik sa gasolinahan. Si Chris, na malubhang nasugatan, ay bumaba sa truck at sinira ang mapa sa cabin ng mga cannibal, kaya't walang sino man ang muling pupunta sa kakahuyan. Bumalik si Chris sa truck, habang nagmamaneho si Jesse papunta sa kakahuyan, at ang mga kredito ay gumulong.